Isang gabi mula ngayon luluhod ka sa harap ko, Adrian. Ipagmamakaawa mo ang iyong kalayaan habang pinapanood mong gumuho ang imperyong itinayo niyo sa dugo ni Papa. Pero bago ang lahat ng yon, kailangan muna nating balikan ang gabing itinapon niyo ako na parang basura sa harap ng buong bayan. Security, labas ang magnanakaw na iyan, Marcella. How could you betray the family that took you in from the gutters? Ang boses ni Adrian ay tilakulog na pumasok sa aking pandinig, kasunod ng isang malakas at masakit na sampal na nagpalingon sa aking mukha. Naramdaman ko ang mabilis na pag-init ng aking pisngi at ang lasa ng bakal sa aking labi. Sa isang iglap, ang marangyang liwanag ng ballroom sa Manila Hotel ay naging malabo. Ang lahat ng mata ng mga matataas na opisyal at negosyante ay nakatutok sa akin hindi na bilang ang iginagalang na risk manager ng Alcazar Pacific, kundi bilang isang criminal na nahuli sa akto. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatingin sa dambuhalang LED screen sa likod ng entablado. Doon nakabalandara ang mga bank statements at dokumentong may pirma ko. 10 bilyong piso. Sinasabi ng mga numerong iyon na ninakawan ko ang kumpanyang pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig. Ang mga kamay na ito ang nagpuyat para balansehin ang mga accounts na sadyang ginulo ni Adrian para itago ang kanyang mga utang sa sugal. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Doña Beatriz nang ma-stroke ito noong nakaraang taon. Adrian, mahal, anong sinasabi mo? Alam mong hindi totoo ito. I was doing my job to protect you. Ang boses ko ay gumaralgal isang pagsusumamong hindi ko inakalang gagawin ko sa harap ng maraming tao. Ngunit tanging pagkadiri ang nakita ko sa mga mata ng aking asawa. Lumapit si Doña Beatriz sa akin, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, walang bakas ng pagmamahal na ipinapakita niya sa akin tuwing kami lang ang magkasama. Pasensya na po kayo sa eksenang ito. Wika ni Doña Beatriz sa mikropono, ang kanyang boses ay punong-puno ng huwad na pighati. Maling tao ang pinagkatiwalaan namin. Akala namin ay pamilya na ang turing niya sa amin, yun pala ay dahan-dahan na niyang kinakain ang pinaghirapan ng mga manggagawa at OFW na umaasa sa Alcazar Pacific. Marcella, mula sa gabing ito wala ka ng puwang sa pamilyang ito. You are stripped of all your titles and assets. Umalis ka na bago ko padagdagan ang mga kasong isasampa ko sa iyo. Mommy, huwag, Daddy, stop them. Ang tinig ng aking 10 taong gulang na anak na si Angel ay bumasag sa aking natitirang hinahon. Sinubukan kong tumakbo patungo sa kanya, ngunit mabilis na hinawakan ng 2 malalaking security guards ang aking mga braso. Pilit nila akong kinaladkad pababa ng entablado, binaliwala ang aking mga sapatos na naiwan sa gitna ng hall. Ang bawat hakbang ko ay tila pagtapak sa mga bubog ng aking sariling dignidad. Itinulak nila ako palabas ng malalaking pinto ng hotel. Bumagsak ako sa basang aspalto ng driveway kasabay ng biglang buhos ng malakas na ulan. Ang suot kong designer gown na itinahi para sa gabing ito ay nadumihan ng malapot na putik. Pinanood ko ang pag-alis ng itim na limousine ng mga Alcazar. Nakita ko si Angel sa likod ng bintana, nakadikit ang kanyang mga palad sa salamin habang umiiyak ng walang tunog. Si Adrian ay nakaupo sa tabi niya, hindi man lang sumulyap sa akin. Tila bay sa nalamang akong kaluluwang hindi na kailanman nagkaroon ng halaga sa kanya. Napaupo ako sa gilid ng kalsada, yakap ang aking sarili habang ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. Sa loob ng 10 taon, naging tapat akong asawa at empleyado dahil sa utang na loob ko kay Doña Beatriz. Inakala ko na ang pagpapakumbaba ko ang magpapatibay sa aming pamilya. Pero sa gabing ito napatunayan ko na sa mundong ito ng ginto at kapangyarihan ang katapatan ay isa lamang murang kagamitan na itatapon kapag wala na silang pakinabang. Bakit ako, Diyos ko? Bakit kailangang dumanas ng ganitong kahihiyan ang isang taong wala namang ibang ginawa kundi magmahal at maglingkod? Dahan-dahan kong kinapa ang aking buhok na magulo na dahil sa ulan. Naroon pa rin ang aking gintong kept talk na may disenyo ng funghuang, ang tanging alaala ng aking ama. Sa tindi ng aking pagkadurog, ramdam ko ang tulis ng metal na tumutusok sa aking anit, tila isang mitsa na nagpapapaalala sa akin na mayroon pa akong natitirang sandata.
Sa loob ng Keptok na iyon may isang micro USB drive na naglalaman ng tunay na audit ng Alcazar Pacific. Isang audit na hindi nila nahanap. Ay isang audit na magpapatunay na ang asawa ko at ang kanyang ina ang tunay na mga magnanakaw. Pinunasan ko ang aking muka gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Ang Marcela na iyakin at sunod-sunuran ay tuluyan ng nalunod sa ulan ng gabing ito. Tumayo ako ng dahan-dahan binaliwala ang hapdi ng aking mga paa na walang suot na sapatos. Tumingala ako sa langit at hinayaan kong hugasan ng ulan ang huling bakas ng aking kahinaan. Inakala nyo na nakuha nyo na ang lahat sa akin. Inakala nyo na tapos na ang laban dahil itinapon nyo ako sa putikan. Pero nakalimutan nyo yata ang itinuro sa akin ni Papa sa bawat ruiro laging may paraan para bumangon. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking basang handbag. Kahit basag ang screen nito, gumagana pa rin ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang aking nasa isip. Handa na ako. At sa susunod na pagkikita natin, Adrian, Doña Beatriz, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pader sa inyong imperyong gawa sa kasinungalingan. Mabigat ang aking bawat hakbang patungo sa kawalan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nahanap ko na ang aking tunay na direksyon. Ang huling audit ay nagsisimula na. Ang bawat paghampas ng malamig na hangin sa loob ng umaandar na jeepney ay tila mga sampal na nagpapaalala sa akin ng aking kahihiyan. Nakaupo ako sa pinakasulok pilit na itinatago ang aking mukha sa likod ng aking basang buhok. Ang suot kong designer gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay wala nang pinagkaiba sa basahan, punit ang laylayan at balot ng malapot na putik mula sa kalsada. Pinagtitinginan ako ng mga kapwa ko pasahero. Nararamdaman ko ang kanilang mga bulong. Ang mapanuring sulyap sa aking braso na may bakas pa ng marahas na pagkakahawak ng mga security guards. Sa loob ng 10 taon, ang pangalang Marcela Alcazar ay simbolo ng yaman at talino. Ngayon isa na lang akong tila baliw na babaeng tumatakas sa sarili niyang bangunggot. Bumaba ako sa tapat ng isang lumang gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Ito ang tahanan ng aking ama, si Nestor, sa isang tago at tahimik na eskinita sa Staana. Matagal ko na itong hindi nabibisita simula nang mamatay siya at kunin ako ni Doña Beatriz sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang bahay ay tila isang anino na lamang ng nakaraan balot ng mga baging madilim at amoy ng lumang kahoy na dahan-dahang nabubulok sa gitna ng ulan. Dahan-dahan kong inikot ang susi na lagi kong itinatago sa loob ng aking wallet. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng alikabok at katahimikan. Walang marangyang chandelier, walang malambot na alpombra. Tanging ang tunog ng aking sariling mga yabag sa maalikabok na sahig ang nagbibigay buhay sa silid. Lumapit ako sa isang sulok kung nasaan ang lumang altar. Doon sa ilalim ng imahe ng mahal na birhen, nakita ko ang isang malaking baul na yari sa Nara. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang mabigat na takip ng baul. Dito inilagay ni Papa ang lahat ng kanyang mga dokumento bilang senior accountant bago ang sinasabi nilang aksidente na kumitil sa kanyang buhay. Sa loob nakakita ako ng mga lumang ledger, mga kupas na litrato namin at ang kanyang paboritong fountain pen. Sa bawat gamit na hinahawakan ko tila bumabalik ang init ng kanyang mga yakap at kasabay nito ay ang matinding pait ng katotohanang wala na siya para ipagtanggol ako. Papa, bakit mo ako iniwan sa mga taong iyon, pabulong kong tanong sa hangin habang ang aking mga luha ay mabilis na pumapatak sa mga lumang papel. Inakala ko na ang utang na loob ko kay Doña Beatriz ay sapat na dahilan para pagsilbihan ko sila. Pero bakit tila mas masahol pa sila sa mga hayop na kumakatay ng sarili nilang kauri? Hinalughog ko ang pinakailalim ng baul hanggang sa may makapa akong isang maliit na siwang sa pagitan ng mga kahoy. Isang lihim na kompartamento. Doon nakatago ang isang makapal na envelope na may tatak ng kumpanyang Alcazar Pacific, ngunit ang petsa ay mula pa noong taon kung kailan namatay si Papa.
Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na tila nagbababala ng isang panganib na mas malaki pa sa aking kasalukuyang problema. Sa loob ng envelope ay may isang pirasong papel na gusot-gusot at may mga mantsa ng natuyong tinta. Ito ay isang sulat kamay na liham. Nang mabasa ko ang unang linya, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Para sa aking anak na si Marcela, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nagtagumpay na makalabas ng buhay mula sa tanggapan ni Doña Beatriz. Anak, huwag mong pagkatiwalaan ang mga Alcazar. Ang kumpanyang Alcazar Pacific ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng mga taong katulad ko. Hawak ko ang ebidensya ng kanilang unang malaking pandaraya at iyon ang dahilan kung bakit nila ako tinutugis. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan, ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Nabitawan ko ang liham. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging laso na sumasakal sa aking mga baga. Ang aksidenteng pumatay sa aking ama ay hindi aksidente. Ang pamilyang tinawag kong pamilya sa loob ng 10 taon ay ang pamilyang pumatay sa aking ama. Ang bawat haplos ni Adrian, ang bawat pagtawag sa akin na hija ni Doña Beatriz ay tila mga patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking kaluluwa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na uri ng galit. Kinuha ko ang USB drive mula sa aking gintong Pep Talk at itinabi ito kasama ng liham ni Papa. Hindi lang pala ang pera ng mga tao ang ninakaw niyo, bulong ko, habang ang aking paningin ay tumitigas sa determinasyon. Ninakaw niyo ang kaisa-isang pamilya ko. Inakala niyo na tapos na ako dahil itinapon niyo ako sa putikan. Pero hindi niyo alam, dito sa putikang ito ako tunay na nabubuhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang kaluskos ang narinig ko sa labas ng bintana. Isang anino ang dumaan mabilis at tila nagmamanman. Hindi pa natatapos ang gabi ng aking pagbagsak, tila nagsisimula na rin ang paghanyap nila sa akin upang tuluyang patahimikin ang aking boses. Mabilis kong isinara ang baul at pinatay ang nag-iisang ilaw sa silid. Sa dilim, ang aking mga mata ay nagniningning hindi na sa luha kundi sa apoy ng paghihiganti. Kung ang audit na ito ay magiging huling audit ng pamilya Alcazar, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila, pati na ang kanilang marangyang pangalan. Inabot ko ang aking lumang cellphone at tinipa ang isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. At 20 Benicio, kailangan ko ng tulong mo. Nahanap ko na ang mitsa na susunog sa impyerno ng mga Alcazar. Habang hinihintay ko ang pagsagot sa kabilang linya, isang matinding panata ang binuo ko sa aking puso. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik ang bawat sentimong ninakaw nila at hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang huling hininga ng aking ama. Ang lamig ng umaga sa Staana ay nanunuot sa aking mga buto. Tila ba maging ang hanging amihan ay pilit akong pinalalayas sa kaisa-isang lugar na itinuturing kong ligtas. Nakatitig ako sa lumang mesang kahoy kung saan madalas mag-audit si Papa noon. Doon ko na-realize na sa loob ng 10 taon, naging bulag ako. Ang bawat haplos ni Doña Beatriz sa aking buhok, noong kinuha niya ako mula sa sementeryo, ang bawat pagpapaaral niya sa akin sa pinakamamahaling unibersidad ay hindi pala gawa ng pagmamahal. Isa itong maingat na investment. Binili niya ang aking utang na loob para gawin akong kasabwat sa mga krimeng hindi ko alam. Inisip ko ang bawat sakripisyo ko sa kumpanya. Ilang gabi akong hindi natulog para lang masiguradong walang butas ang kanilang financial risk management. Ang akala ko tinutulungan ko ang pamilyang nagligtas sa akin. Iyon pala, pinapatatag ko ang tore ng mga taong pumatay sa aking ama. Ang bawat pagmamano ko kay Doña Beatriz ay tila paghalik sa kamay ng isang mamamatay tao. Nabasag ang katahimikan ng madaling araw nang marinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng gate. Hindi ito ang tunog ng karaniwang sasakyan sa Staana. Ito ay ang swabe at mapagmataas na ugong ng makina ng isang luxury SUV. Mula sa bintana, nakita ko si Adrian na bumaba. Suot pa rin niya ang kanyang mamahaling suit, tila hindi man lang siya natulog. Tiningnan niya ang paligid ng may pandidiri, tila ba ang bawat dumi sa pader ng bahay ni Papa ay nakahahawang sakit.
Dahan-dahan siyang pumasok nang hindi man lang kumatok. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay nagbibigay ng tunog ng pagbabanta. Huminto siya sa gitna ng sala at tinitigan ako mula sa aking madungis na gown hanggang sa aking mga mata na punong-puno ng pagkamuhi. So dito ka lang pala nagtatago, Marcela. In fairness, bagay ka rito sa gitna ng mga basura at alikabok. Wika ni Adrian habang nilalaro ang kanyang wedding ring. Ang kanyang boses ay kalmado, ang uri ng boses na ginagamit niya kapag mayroon siyang business deal na siguradong panalo siya. Anong ginagawa mo rito, Adrian? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ibinigay niyo kagabi? Sagot ko. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang buong katawan ko ay nanginginig sa galit. Kahihiyan, ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. We gave you everything. Marcela, ginawa kang donya ni Mama, pero nagnakaw ka pa rin. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang amoy ng alak at mamahaling pabango ay sumusulasok sa aking ilong. Pero nandito ako because I want to be generous one last time. Kian and the lawyers are already preparing the documents. Just sign these annulment papers and a full confession at sisiguraduhin kong hindi ka mabubulok sa kulungan. Maybe 5 years lang. And you're out. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ni Papa. Napatingin ako sa unang pahina. Hindi lang ito annulment. Ito ay isang ganap na pagsuko ng lahat ng aking karapatan, maging ang karapatan ko sa aming anak. Bakit mo ito ginagawa, Adrian? Mahal mo ba talaga ako o kailangan nyo lang ng scapegoat para sa 50 billion pesos na winaldas nyo sa Macau? Tanong ko ng diretso sa kanyang mga mata. Ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Love, Marcela, let's be real. Inampon ka lang ni Mama dahil kailangan namin ng isang genius na tagalinis ng dumi. You were useful, but now that the regulators are closing in, someone has to take the fall. At sino pa ba ang mas magandang isakripisyo kundi ang isang babaeng galing sa wala na utang na loob sa amin ang bawat hininga niya? Hinaplos ko ang gilid ng lumang calculator ni Papa. Ramdam ko ang talim ng bawat salita ni Adrian. Ang utang na loob na itinanim nila sa akin ay naging isang tanikalang sumasakal na sa aking leeg. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Marcela na laging sumusunod. Hindi ako pipirma, Adrian. Haharap tayo sa korte at doon ilalabas ko ang lahat, matatag kong sabi. Biglang nagbago ang anyo ni Adrian. Ang kanyang kalmado ay napalitan ng isang madilim na awtoridad. Mabilis niyang hinawakan ang aking panga at pilit na iniharap ang aking muka sa kanya. Ramdam ko ang diin ng kanyang mga daliri na tila babasag sa aking mga buto. Matigas ka talaga, no? Sige, huwag kang pumirma. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila boses ng isang demonyo. Pero huwag kang iiyak sa akin kapag nalaman mong ipina-enroll na ni Mama si Angel sa isang boarding school sa Switzerland bukas. Isang bansa na kailanman ay hindi mo mapupuntahan. Magpasalamat ka kung makita mo pa ang anak mo bago siya maging dalaga. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pagtibok ng aking puso. Si Angel. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako humihinga. Ang bitag na inilatag nila ay hindi lang para sa aking kalayaan, kundi para sa aking pagiging ina. Hayop ka, Adrian, anak mo rin si Angel, ang sigaw ko habang pilit na kumakawala sa kanyang pagkakahawak. Alcazar siya, Marcela. At yung mga Alcazar ay hindi pinalalaki ng isang kriminal. Sabi niya, bago ako binitawan ng marahas. You have 24 hours. Sign the papers or say goodbye to your daughter forever. Pabalibag niyang isinara ang pinto ng bahay, iniwan akong nakaluhod sa sahig habang humahagulgol ng walang tunog. Ang bawat yabag ng sapatos niya palayo ay tila pagbilang ng mga huling sandali ko kasama ang aking anak. Sa gitna, aking pagkadurog, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ni Angel. Sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng natunaw at ang natira na lamang ay ang purong pagnanais na maningil. Inakala niyo na ang anak ko ang magiging kahinaan ko. Pero hindi niyo alam, ang isang ina na inalisan ng anak ay ang pinakamapanganib na kalaban sa mundong ito. Benicio Pabulong, kong wika nang sumagot ang abogado sa kabilang linya. Ready na ako. Gawin na natin ang kailangang gawin.
Sisiguraduhin kong sa susunod na board meeting, ang tanging ruiro na haharapin nila ay ang kanilang tuluyang pagbagsak. Ang bawat yabag ng aking mga paa sa makintab na pasilyo ng tinatawag nilang Executive Suite sa Makati ay tila paghakbang sa isang madilim na hukay. Ito ang secret unit na ginagamit ni Adrian para sa mga private investors. O iyon ang palaging katuwiran niya sa akin sa loob ng 3 taon. Bilang risk manager, alam ko ang bawat security code ng mga property ng Alcazar. Isang kaalamang kailanman ay hindi ko inakalang gagamitin ko upang masaksihan ang sarili kong kamatayan sa puso ng aking asawa. Dahan-dahan kong itinapat ang aking card sa scanner. Walang tunog ang pagbukas ng pinto kasing tahimik ng bawat kasinungalingang itinahi nila sa likuran ko. Ang amoy ng mamahaling lavender at alak ang sumalubong sa akin, isang amoy na dati ay nagpaparamdam sa akin ng luho, ngunit ngayon ay tila amoy ng nabulok na bangkay. Mula sa sala, narinig ko ang kalansing ng mga baso at ang mahahayap na tawa na tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Cheers to the best fall guy in history! Seriously, Adrian, naging madali ang lahat dahil sa pagiging madrama ni Marcella. Boses iyon ni Olivia, ang external auditor na ilang beses ko ring nakasama sa pagrepaso ng mga libro ng kumpanya. I told you, Olivia, ang kailangan lang ay konting lambing at paalala tungkol sa utang na loob niya kay Mama, at kahit anong papel ay pipirmahan ng babaeng iyon nang hindi nagbabasa. She's too smart for business, but too stupid for love, sagot ni Adrian. Narinig ko ang tunog ng pag-upo nila sa sofa. Ang bawat huni ng cushion ay tila nanunuya sa aking pagiging tanga. Sumilip ako mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng bar area. Doon nakita ko silang dalawa. Si Adrian, ang asawang nangako sa akin ng proteksyon, ay nakasandal sa balikat ni Olivia. Hawak ni Olivia ang isang XAP ng mga dokumento, ang mga original na transfer records na matagal ko nang hinahanap. Pero Adrian, what if she fights back? Ang balita ko, pumunta siya sa lumang bahay ng tatay niya. What if may mahanap siyang ebidensya roon? Tanong ni Olivia habang nilalaro ang kwelyo ng polo ni Adrian. Tumawa si Adrian, isang tawang puno ng kayabangan na tila ba pag-aari niya ang bansa. Wala na siyang magagawa. My mother already moved the funds to the offshore account under Marcella's name. Even if she tries to talk, the digital trail points to her. And the best part, I've already contacted the school. So Monday Angel will be on a private jet to Switzerland. By the time Marcella realizes what happened, her daughter will be thousands of miles away, believing her mother is a common thief. Naramdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa tindi ng puot. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng hapdi. Gusto kong sumugod, gusto kong basagin ang bote ng alak sa mukha ni Adrian. Ngunit ang boses ni Benicio sa aking isipan ang pumigil sa akin. Huwag kang padalos-dalos, Marcella. Ang galit ay lason kung hindi gagamitin ng tama. You're a genius, Adrian, sa ani Olivia sabay halik sa pisang ginito. In 3 days, the liquidation will be final. Alcazar Pacific will be bankrupt on paper, but we will be billionaire owners of the new holding company in Singapore. And Marcella will be left with nothing but a jail cell and a broken heart, dagdag ni Adrian. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na carpet. Ang bawat salita nila ay naging selyo sa aking desisyon. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. Pinatay nila ang bawat katiting na pagkataong itinanim ko sa pamilyang ito. Tiningnan ko ang aking cellphone. Ang video recording ng kanilang usapan ay sapat na upang simulan ang pagpunit sa kanilang maskara. Habang papalabas ako ng unit, napansin ko ang isang itim na folder sa tabi ng console table sa pinto. Mabilis ko itong binuksan. Ito ang travel itinerary ni Angel. Sa ibaba nito, may nakasingit na isang maliit na resibo mula sa isang pribadong ospital. May pets ang noong nakaraang buwan lamang. Ang pangalan sa pasyente, Doña Beatriz Alcázar, at ang diagnosis ay hindi stroke o sakit sa puso. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking likuran nang mabasa ko ang mga gamot na binili para sa aking biyenan. Ang mga ito ay hindi lunas kundi mga laso na dahan-dahang nagpapahina sa kaisipan ng isang tao, ang parehong gamot na nakita kong iniinom ni Papa bago ang kanyang sinasabing aksidente.
Naintindihan ko na ang lahat. Si Adrian at Olivia ay hindi lang ako ang tinatraidor. Maging si Doña Beatriz ay pinapatay na rin nila sa paraang hindi mapapansin ng sinuman upang makuha ang buong kontrol sa yaman. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng master bedroom sa loob ng suite. Adrian, check the wine cellar. I think I left my phone there, sigaw ni Olivia. Nanigas ako. Ang tanging daan palabas ay ang pintong nasa tapat ko, ngunit ang mga yabag ni Adrian ay papalapit na sa kinaroroonan ko. Kung mahuhuli nila ako rito, wala nang bukas na naghihintay para sa akin at kay Angel. Mabilis akong sumiksik sa likod ng malaking decorative vase sa gilid ng hallway, pinipigilan ang bawat paghinga habang ang anino ni Adrian ay dahan-dahang lumilitaw sa pader sa tapat ko. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan habang mabilis akong bumababa sa fire exit ng gusali. Ramdam ko ang malagkit na pawis sa aking noo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tindi ng kilabot na naramdaman ko sa loob ng suite ni Adrian. Ang imay na reseta ng gamot para kay Doña Beatriz ay tila nakaukit na sa aking balat, isang ebidensya ng dahan-dahang pagpatay na itinitahi ng sarili niyang anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng lason at pagnanakaw na ito, isa lang ang pangalang sumisigaw sa aking isipan. Angel, ang aking anak. Angkay sa isang buhay na kailanman ay hindi ko hahayaang madumihan ng mga kamay ng mga Alcazar. Marcela, hindi ka dapat nagpapakita sa publiko. Kalat na ang mukha mo sa lahat ng news outlet bilang wanted para sa qualified theft boses yon ni Attorney Benicio sa kabilang linya ng aking cellphone. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang boses, isang tono na tila babawat segundo ay isang panganib para sa akin. Hindi ko kayang magtago lang, Benicio. Ililipad nila si Angel sa Switzerland sa Lunes. Kailangan ko siyang makita. Kailangan niyang malaman na hindi ako ang taong sinasabi nila. Sagot ko pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig na sa takot. Nasa school siya ngayon. Isang beses lang, Benicio. Huling yakap na bago ko tuluyang pasabugin ang impyernong ito. Narating ko ang labas ng gate ng paaralan ni Angel sa loob ng isang oras. Nakasuot ako ng isang malapad na hoodie at face mask, nagtatago sa likod ng isang makulay na jeepney na nakaparada sa tapat. Mula sa malayo nakita ko siya. Nakaupo si Angel sa isang bench sa ilalim ng puno ng akasya, malayo sa kanyang mga kalaro. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak ng mahigpit sa strap ng kanyang backpack, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, mga matang punong-puno ng kalungkutan na hindi dapat nararanasan ng isang 10 taong gulang na bata. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng bakod, sinisiguro na walang bodyguards na nakatingin. Angel, anak, pabalong kong tawag. Lumingon ang aking munting anghel. Sa isang saglit ang kislap ng pag-asa ay bumalik sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng takot at pagkalito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at humawak sa bakal na rehas ng gate. "Mommy, is that you?" Sabi ni Lola Beatriz, "at Daddy umalis ka raw dahil kinuha mo ang pera ng kumpanya. Sabi nila, bad person ka na raw." Ang bawat salita ni Angel ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa aking puso. Nanunuyo ang aking lalamunan habang pinagmamasdan ang bawat patak ng luha na gumugulong sa kanyang pisngi. Inabot ko ang aking kamay sa pagitan ng mga rehas at hinaplos ang kanyang buhok. Pinaliwala ang hapdi ng aking mga kuko na bumaon sa aking palad sa tindi ng pagpipigil ng emotion. "Huwag kang maniniwala sa kanila, Angel. Look at me, baby. Tingnan mo ang mga mata ni Mommy." Wika ko habang ang aking boses ay gumaralgal dahil sa tindi ng pighati. Kailanman ay hindi nagnakaw si Mommy. I'm doing everything to protect you. Pakiusap, tandaan mo ito kahit anong mangyari, kahit saan ka man nila dalhin, ikaw ang buhay ko. Ang pagmamahal ko sa iyo ang kaisa-isang bagay na hindi nila kayang nakawin. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang isang maliit na rosaryo na yari sa kahoy, isang alaala mula kay Papa Nestor. Inilagay ko ito sa palad ni Angel. "Itago mo ito, anak. Huwag mong ipakita kahit kanino. Kapag natatakot ka, hawakan mo lang ito at isipin mong kasama mo ako." "Mommy, don't go. Please, iwi mo na ako. Ayoko na sa mansion. Takot na takot ako kay Daddy." Hikbi ni Angel, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak.
Gusto kong wasakin ang gat. Gusto kong sumugod at kunin siya itago sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa amin. Ngunit sa isang iglap narinig ko ang familiar na busina ng itim na SUV ni Adrian na papalapit sa entrance ng school. Kasunod nito ay ang pagbaba ng dalawang malalaking lalaki na nakabarong ang mga security detail ni Doña Beatriz. Marcela, iyan siya dakpinyo ang magnanakaw na yan, sigaw ng isa sa mga guards nang mamataan ako sa gilid ng bakod. Mami, sigaw ni Angel habang hinihila siya palayo ng isa pang bodyguard. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga humahabol sa akin ay tila tunog ng pagbibilang sa aking huling sandali. Pilit kong tinalikuran ang aking anak, binalewala ang kanyang bawat sigaw at pagsusumamo na tila ba binubunutan ako ng kaluluwa. Tumakbo ako patungo sa isang masikip na eskinita, ang aking mga luha ay walang tigil sa pag-agos habang ang hangin sa aking mga baga ay tila nagiging apoy. Nakalayo ako ngunit ang bawat nota ng iyak ni Angel ay nanatiling umaalingaungaw sa aking pandinig. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa audit o sa Alcazar Pacific. Ang digmaang ito ay para sa kaligtasan ng aking anak, Adrian. Inakala mong ang anak ko ang magiging kahinaan ko para mapirmahan ang bawat kasinungalingan nyo. Pero mali ka. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Angel ngayong araw ay siyang magiging mitya na susunog sa inyong lahat. Napaupo ako sa isang madilim na sulok ng isang abandonadong bodega. Yakap ang aking sarili habang ang aking buong katawan ay nanginginig sa matinding puot. Kinuha ko ang aking cellphone at muling tinawagan si Benicio. Ang aking mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang mapanganib na uri ng katahimikan. Benicio, activate the risk management protocol, now. Sisiguraduhin kong bago lumipad ang jet ni Adrian sa Lunes, ang tanging destinasyon na pupuntahan nila ay ang likod ng rehas. Sa gitna, NG kadiliman isang panata, ang binuo ko sa aking puso. Ang isang ina na inalisan ng anak ay hindi na natatakot mamatay. At ang mga Alcazar ay malapit ng makatikim ng audit na walang ititirang kahit isang barya ng kanilang dangal. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit na opisina ni Attorney Benicio sa kanto ng eskolta ay tila mga luhang hindi na kayang iluha ng aking mga mata. Nanatiling umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang huling sigaw ni Angel, isang tinig na punong-puno ng takot na tila ba hinihiwa ang aking kaluluwa sa bawat segundong lumilipas. 13 taon kong pinrotektahan ang pangalang Alcazar, inakala kong sa pagpapakumbaba ay makakamit ko ang kapayapaan. Ngunit sa gabing ito, sa gitna NG amoy ng lumang papel at kape, na-realize ko na ang katarungan ay hindi ibinibigay ng kusa, ito ay kinukuha ng may kasamang tapang. Marcela, uminom ka muna, you look pale. Masyadong naging emotional ang araw na ito para sa iyo ba, wika ni Benicio habang iniabot ang isang basong tubig. Kinuha ko ang baso, ngunit nanatiling nakatitig sa aking mga kamay na hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Benicio, nakita ko si Angel. Nakakulong siya sa loob ng sarili naming bahay at ang masakit ginagamit ni Adrian ang anak ko para itaboy ako. Pinapalabas nilang baliw ako, isang magnanakaw. Iyon ang forte nila, Marcela, character assassination. Ganyan din ang ginawa nila sa tatay ko noon, seryosong sagot ni Benicio. Habang dahan-dahang ikinakabit ang micro USB drive na galing sa aking pep talk sa kanyang laptop. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Auditor ka at ang talino mo sa mga numero ang siyang magsisilbing bitag na hindi nila kailanman malulusutan. Tumahimik ang buong silid nang magsimulang lumabas ang mga file sa screen. Ang bawat folder ay tila mga pintuan ng isang impyernong ako mismo ang nag-audit sa loob ng maraming taon nang hindi ko namamalayan ang tunay na kulay. Nakita ko ang Project Dalampasigan, isang housing project para sa mga OFW na ayon sa ulat ay tapos na, ngunit sa katotohanan ay nananatiling masukal na lupa lamang sa Quezon. Ang bilyon-bilyong piso na dapat ay pondo para sa mga bahay ay dumaan sa isang serye ng shadow accounts. Tingnan mo ito, Benicio, itinuro ko ang isang particular na transaction. Ang account na ito ay hindi nakapangalan sa kumpanya.
Nakapangalan ito sa isang shell company sa Singapore Emerald Phoenix Holdings. Iyan ang ginagamit nina Adrian at Olivia para labhan ang pera ng mga manggagawa bago nila tuluyang itapon ang kumpanya. Emerald Phoenix, bakit familiar sa akin ang pangalang iyan? Tanong ni Benicio habang binubuklat ang mga lumang kaso ng kanyang ama. Dahil yan din ang pangalang nakalagay sa huling report ni Papa Nestor bago siya namatay, pait na wika ko. Ang galit na matagal kong ibinaon ay tila isang bulkang dahan-dahang nag-aalburoto sa loob ng aking dibdib. Ibig sabihin, bago pa man ako pumasok sa buhay ni Adrian, matagal na nilang ginagawa ito. Ginamit nila ang talino ni Papa at nang malapit na silang mabuko, pinatay nila siya. Hindi lang yan, Marcela, dagdag ni Benicio, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Iniharap niya sa akin ang screen na nagpapakita ng isang medical file na nakuha ko mula sa library ni Adrian. Ito ang tunay na rason kung bakit kailangang dahan-dahang mawala sa eksena si Doña Beatriz. Ayon sa records ng ospital na ito, si Adrian mismo ang nagbabayad sa isang doktor para magpalabas ng peking diagnosis. Ang mga gamot na ipinapainom nila sa biyenan mo ay hindi para sa stroke. Ito ay mga neuroinhibitors na nagdudulot ng pagkakalimot at pagkalito. He is literally erasing his mother's mind to get full control of the voting shares. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Isang matinding kulo sa aking sikmura, ang naramdaman ko tila may laso na dumadaloy sa aking mga ugat. Paanong ang isang anak ay nagagawang patayin ang sariling ina sa paraang dahan-dahan at masakit? Ang pamilyang itinuring ko na akin ay isang kuta ng mga halimaw. Anong plano natin? Hindi natin pwedeng hayaang lumipad ang jet ni Angel sa Lunes, tanong ko habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking hoodie. Kailangan nating paskin ang mismong server room ng Alcazar Pacific bukas ng gabi. Iyon ang huling gabi bago ang Grand Gala. Kailangan nating i-upload ang risk management protocol na ginawa mo. Ang protocol na magsasara sa lahat ng shadow accounts sa sandaling subukan nilang ilipat ang pera patungong Singapore, paliwanag ni Benicio. I can do it. Alam ko ang bawat blind spot ng security cameras, matatag kong sabi. But Marcela, it's too risky. Kapag nahuli ka nila, hindi lang kulungan ang bagsak mo, babala niya. Wala na akong pakialam sa sarili ko, Benicio. Ninakaw nila ang tatay ko, ninakaw nila ang dangal ko, at ngayon ay balak nilang gawing ulila ang anak ko sa harap ng isang ina na buhay pa. Kung kailangang sunugin ko ang sarili ko para lang gumuho ang imperyong ito, gagawin ko. Ang bawat salita ko ay may dalang bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Biglang tumunog ang aking cellphone, ang lumang burner phone, na bigay ni Mang Badong. Isang video message ang dumating mula sa isang hindi kilalang user. Nanginginig ang aking mga daliri nang pindutin ko ang play. Ang video ay kuha mula sa loob ng mansion. Nakita ko si Angel na nakakulong sa kanyang kwarto, pilit na kumakatok sa pinto, habang sa labas ay naririnig ang tawa ni Olivia. Huwag ka nang umiyak, Angel. Bukas pupunta ka na sa Switzerland. Doon wala nang magnanakaw na mommy na gugulo sa'yo. Nabitawan ko ang cellphone sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng plastic sa semento ay tila tunog ng isang sumasabog na bomba sa aking pandinig. Hindi na ito pressure. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At Tiwata Benicio, kailan tayo magsisimula? Tanong ko, ang aking mga mata ay nagniningning na sa apoy ng paghihiganti. Ngayon din, Marcela, dahil kabababa lang ng balita, sagot ni Benicio habang tinititigan ang kanyang screen. Inagahan nila ang flight ni Angel, hindi na Lunes, bukas ng hating gabi lilipad na ang jet. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Wala na kaming 24 na oras. Ang unang hakbang ay dapat maging mabilis dahil sa bawat segundong dumadaan, unti-unting nawawala sa akin ang kay sa isang dahilan ng aking pananatiling tao. Ang ulan sa labas ng bintana ay tila isang walang katapusang hagulhol ng kalangitan, sumasabay sa bawat mabigat na paghinga ko sa loob ng masikip na silid ni Atyn Benicio. Ang amoy ng lumang folder at ang init na nagmumula sa nag-overheat na laptop ay tila sumasakal sa akin. Nakatitig ako sa progress bar ng file decryption sa screen.
78%, 2% na lang. At malalaman ko na kung anong lihim ang pilit na ibinaon ni Papa Nestor kasama ng kanyang huling hininga 20 taon na ang nakalilipas. Marcela, hold on. Konti na lang, bulong ni Benicio habang nakapatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ramdam ko ang panginginig ng aking sariling kalamnan. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa aking anit. Nasa isip ko pa rin ang video ni Angel, ang aking anak, na nakakulong ang aking buhay na unti-unting nilalaso ng mga taong itinuring kong pamilya. Biglang tumunog ang isang mahinang huni mula sa computer, ang folder na may pangalang NV File. Celsahel Audit 2004 ay tuluyan ng bumukas. Ang unang bumungad sa amin ay hindi mga numero o spreadsheet. Ito ay isang audio file na may petsang June 14, 2004 ang gabi bago ang sinasabing aksidente ni Papa. Nangginginig ang aking daliri nang i-click ko ang play button. Sa simula tanging ingay lamang ng ulan at ang mahinang pag-ikot ng electric fan ang naririnig. Pagkatapos isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong silid. Isang boses na akala ko ay nakalimutan ko na ang timpla, ngunit agad na nagpabaha ng luha sa aking mga mata. Kung sino man ang nakikinig nito, lalo na kung ikaw ito, Marcela. Anak ko, patawarin mo ako. Ang boses ni Papa Nestor ay paus puno ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng pagiging professional. Nahanap ko ang buta sa Emerald Phoenix Holdings. Hindi lang ito money laundering, Doña Beatriz. Alam kong ikaw ang nag-utos na pekein ang mga pirma ng mga construction workers para makuha ang insurance nila. You are building this empire on the graves of the poor. Narinig ko ang pagbukas ng isang pinto sa background ng recording. Ang tunog ng marahas na pagtapak ng takong sa sahig, ang tunog na kabisadong-kabisado ko sa loob ng 10 taon. Ang tunog ni Doña Beatriz. Nestor, masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Ang boses ni Beatriz sa recording ay kasing lamig ng semento sa morgue. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinagkatiwalaan kita. Pero pinili mong busisihin ang mga bagay na hindi mo naman pag-aari. Hindi ito sa iyo, Beatriz, ninakaw mo ito sa mga taong nagtatrabaho ng tapat, sigaw ni Papa. At ano ang gagawin mo, isusumbong mo ako. Sino ang maniniwala sa isang hamak na accountant laban sa isang Alcazar? Narinig ko ang mahinang kalansing ng metal. Nestor, isipin mo si Marcela, isang tawag ko lang, at ang 10 taong gulang mong anak ay hindi na makakauwi galing sa eskwela. Sign this confession. Admit that you embezzled the funds. At sisiguraduhin kong magiging maganda ang buhay ng anak mo sa ilalim ng pangangalaga ko. Ang sumunod na narinig ko ay ang tunog ng pagkabali ng isang lapis at ang mahinang hikbi ni Papa. Huwag ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang saktan si Marcela. Good. Don't worry, Nesta. I will take care of her. Gagawin ko siyang tapat na asawa ng anak ko balang araw. I will make sure she carries the utang na loob of her life to me until the day she dies. She will be the perfect auditor to clean up our mess without knowing she is cleaning the blood of her own father. Naputol ang recording sa isang nakakangilabot na katahimikan. Bumagsak ako sa sahig. Ang aking mga palad ay nakadiin sa aking mga tenga, tila ba sinusubukang burahin ang katotohanan katatapos ko lang marinig. Ngunit ang bawat salita ni Beatriz ay tila lason na dumadaloy na sa aking mga ugat. 5 taon. 5 taon akong naging manugang ng babaeng pumatay sa tatay ko. 10 taon ko siyang pinaglingkuran yakap at tinawag na Mama. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat pagpuyat ko para isalba ang kumpanyang ito ay naging pagtataksil sa sarili kong dugo. Ang pamilyang Alcazar ay hindi ako inampon dahil sa awa. Inampon nila ako para gawing bilanggo. Ginawa nila akong asawa ni Adrian para masiguradong ang kaisa-isang taong pwedeng makatuklas ng krimen nila ay mananatiling nakagapos sa utang na loob. Hayop kayo, mga halimaw kayo. Isang sigaw na punong-puno ng pait ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi na ito ang iyak ng isang biktima. Ito ay ang ungal ng isang sugatang agila na natagpuan na ang kanyang matalas na kuko. Pilit akong tumayo, binalewala ang panghihina ng aking mga tuhod. Tinitigan ko ang aking reflection sa maduming salamin ng opisina ni Benicio.
Ang Marcela na nakikita ko ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang aking mga mata ay naging kasing talim ng mga numero sa aking huling audit. Benicio, is the risk management protocol ready? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig ng bakal. Ready na, Marcela. One command from you, and every shadow account of Emerald Phoenix will be flagged by the Anti-Money Laundering Council. May immobilize ang lahat ng assets nila sa Singapore at Macau sa loob ng 10 minuto. Sagot ni Benicio, ang kanyang muka ay puno ng matinding determinasyon. Hindi lang yan ang gagawin natin, wika ko habang mabilis na isinisilid ang aking mga gamit sa backpack. Adrian is poisoning his mother, at si Doña Beatriz naman ang pumatay sa tatay ko. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman para pag-awayin sila. I want them to tear each other apart before the world sees their downfall. Anong balak mo? I'm going back to the mansion. Ngayong gabi, seryoso kong sabi. Marcela, suicide, yan papatayin kanila kapag nakita ka ron, sigaw ni Benicio. Hahanapin ko si Angel. At habang abala sila sa paghahanda para sa flight ni Angel, ay activate ko ang protocol mula sa loob ng mismong study room ni Beatriz. Kailangan ko ang physical security key na nasa safe niya para ma-bypass ang biometrics. Paliwanag ko. Inalala ko ang bawat detalye ng mansion. Alam ko kung saan sila nagtatago ng susi. Alam ko ang bawat bulong sa bawat pasilyo. Kinuha ko ang gintong keptok na may funghuang at muling isinuot sa aking buhok. Hinaplos ko ang tiyo na disenyo nito. Papa, panoorin mo ako. Ang sining na ninakaw nila sa iyo ang buhay na kinuha nila. Ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay maniningil na. Tumingin ako sa orasan, sa dingding. 10:00 na ng gabi, 2 oras na lang bago ang hating gabi. 2 oras na lang bago magsimulang gumuho ang toreng ginto ng mga Alcazar. Benicio, kapag hindi ako nakalabas sa loob ng 1 oras, ay padala mo ang lahat ng files sa media at sa NBI. Huwag mo akong intindihin. Ang mahalaga, mabawi natin si Angel at malinis ang pangalan ni Papa. Huling bilin ko bago ako tuluyang lumabas sa dilim ng gabi. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa Forbes Park, ang bawat yabag ng aking sapatos sa basang kalsada ay tila isang sumpa. Hindi na ako natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. At sa gabing ito, wala nang matatagong lihim ang pamilya Alcazar. Ang audit na sinimulan ni Papa Nestor 20 taon na ang nakalilipas ay ako ang tatapos. At sisiguraduhin kong ang huling balanse ay dugo para sa dugo at dangal para sa dangal. Ngayong gabi, bawat bangko sa makintab na marmol ng mansyong ito ay hindi na pagpapakumbaba kundi paglalakad sa ibabaw ng inyong mga kasinungalingan. Sa loob ng 10 taon binuo ko ang inyong toreng ginto. Hindi ko alam na ang bawat laryo nito ay hinaluan nyo ng dugo ni Papa. Pero tapos na ang laro. Inakala nyo na ako ang inyong biktima, pero kayo pala ang aking pain. Ang boses ko sa sarili kong isipan ay kasing talim ng kidlat, habang dahan-dahan kong pinipindot ang security code ng main entrance ng mansion ng mga Alcazar. Walang tunog ang pagbukas ng dambuhalang pintong narakasing tahimik ng bawat gabi ng pagtitiis ko sa ilalim ng bubong na ito. Ang amoy ng mamahaling insenso at sariwang bulaklak ay hindi na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Para itong amoy ng isang marangyang kabaong na handa nang lamunin ang sinumang magtatangkang magsabi ng totoo. Tumambad sa akin ang malawak na sala. Doon sa gitna ng karangyaan, nakaupo si Doña Beatriz sa kanyang paboritong silya, tila isang emperatriz na naghihintay ng balita sa kanyang nasasakupan. Sa tabi niya ay si Adrian, nakatayo habang may hawak na baso ng scotch. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkainip. Nang makita nila ako, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Marcela, how dare you show your face here again? Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng puot at takot na pilit niyang itinatakpan ng kayabangan. Security, why is this woman inside the house? Stop it, Adrian, malamig na utos ni Doña Beatriz. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanunuri kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. Hayaan siyang magsalita. Alam kong hindi siya pupunta rito ng walang dala.
Isuko mo na ba ang external drive? Marcela, naisip mo na ba ang kinabukasan ni Angel? Dahan-dahan akong lumapit sa gitna ng sala. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri sa loob ng bulsa ng aking hoodie, ngunit ang aking paningin ay nanatiling nakapako sa babaeng pumatay sa aking ama. Ang bawat haplos niya sa akin noon, ang bawat pagtawag niya sa akin na Hija, ay tila mga uling na muling nagpabaga sa aking dibdib. Sign the papers, Marcella, now, and maybe just maybe I'll let you see Angel for 5 minutes before she leaves for Switzerland. Hamon ni Adrian habang inilalapag ang makapal na folder sa lamesa. Tumingin ako sa folder pagkatapos ay muling tumingin kay Doña Beatriz. Pipirma ako, ibibigay ko sa inyo ang lahat, ang drive, ang kumpanya, maging ang huling sentimo ng aking dangal. Basta siguraduhin niyo lang na hindi niyo ililipad si Angel ngayong gabi. You're in no position to negotiate, asik ni Adrian. Wait, Adrian, pigil muli ni Beatriz. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado kang madaling bumigay, Marcela. Ano ang plano mo? Wala na akong plano. Mama. Pabulong kong wika, pilit na ginagawang gumaralgal ang aking boses upang magmukhang talunan. Lumapit ako ng kaunti kay Doña Beatriz, sapat na upang maamoy ko ang pait ng kanyang gamot. Gusto ko na lang matapos ang lahat, pero bago ako pumirma, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Salamat dahil kahit papano pinahiram niyo sa akin ang apelyidong Alcazar. Dahan-dahan akong yumuko para isagawa ang pagmamano, ang tradisyonal na tanda ng paggalang. Ramdam ko ang pandidiri sa bawat hibla ng aking balat nang madampi ang aking noo sa kanyang malamig na kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong bulong na sadyang para sa kanyang mga tenga lamang. Maginggat ka, Mama, pabulong kong sabi, sapat lang na marinig niya. Ang vitamins na ibinibigay ni Adrian sa iyo gabi-gabi, bakit tila lalo kang pinahihina, bakit tila nagiging malilimutin ka na sa sarili mong accounts? Nanigas ang katawan ni Doña Beatriz. Nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang mga mata mula sa kayabangan patungo sa isang munting kislap ng pagdududa. Lumingon siya kay Adrian na noon ay abala sa pag-check ng kanyang relo. Ang binhi ng paghihinala na itinanim ko ay nagsisimula ng tumubo sa gitna ng kanilang kasakiman. Ano ang ibinubulong mo sa kanya? Sigaw ni Adrian sabay hablot sa braso ko. Wala, Adrian. Sabi ko lang handa na akong pumirma sa study room ni Mama. Doon tayo para walang makakita sa atin ba, T? Mahinahon kong sagot. Fine, let's get this over with. Bulyaw ni Adrian sabay tulak sa akin patungo sa pasilyo. Habang naglalakad kami, nadanan namin ang kwarto ni Angel. Narinig ko ang mahinang hikbi ng aking anak sa loob. Ang bawat nota ng kanyang iyak ay tila isang punyal na humihiwa sa aking puso, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong maging matatag para sa kanya, para kay Papa. Pagpasok namin sa study room, mabilis na naupo si Doña Beatriz sa kanyang lamesa. Ipinatong ni Adrian ang ballpen sa harap ko. Sign it, Marcella, every single page. Kinuha ko ang ballpen. Ang bawat stroke ng aking pangalan sa papel ay tila pagbibilang ng mga segundo. Habang nakayuko ako, ang aking kaliwang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng lamesa sa kinalalagyan ng CPU ng main server ng bahay. Gamit ang maliit na transmitter na ibinigay ni Benicio, dahan-dahan ko itong ikinabit sa USB port na nakatago sa likod. What's taking you so long? Ang tanong ni Adrian, tila napapansin ang aking bagal. Maraming pahina ito, Adrian. Gusto ko lang siguraduhin na tama ang bawat detalye, sagot ko. Sa screen ng aking isipan, nakikita ko ang progress bar ng Risk Management Protocol. 10%, 20%. Biglang tumunog ang intercom sa lamesa. Doña Beatriz, ang sasakyan po ni Don Ricardo ay narito na sa gate. Susunduin na raw po si Angel. Anong Don Ricardo, sabi mo sa Lunes pa? Sigaw ni Doña Beatriz kay Adrian. I decided to move it, Ma, para masiguradong wala nang sagabal, ganting sigaw ni Adrian. Nagkatinginan ng mag-ina. Ang tensyong itinanim ko kanina ay biglang sumabog. Ang pagtitiwala na pundasyon ng kanilang imperyo ay nagsisimula ng gumuho. Doon ko na-realize na ang mga Alcazar ay hindi lang ako ang tinatrador.
Nilalamon na nila ang isa't isa para sa kapangyarihan. Adrian, bakit? Hindi mo sinabi sa akin. Sino ang nag-utos sa'yo? Bulyaw ni Beatrice ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at sa epekto ng neuroinhibitors na unti-unti nang nanunuot sa kanyang sistema. Ako na ang CEO, Ma. Hindi ko na kailangang magpaalam sa iyo sa bawat galaw kumisinghal ni Adrian. Habang nagtatalo sila, nakita ko ang huling kislap sa CPU, 100%. Ang risk management protocol ay activated na. Sa sandaling ito, ang bawat bank account ng Alcazar Pacific sa buong mundo ay nasa ilalim na ng kontrol ni Atty. Benicio at ng NBI. Tumayo ako ng tuwid. Wala na ang takot sa aking mga mata. Wala na ang pagpapanggap. Tinitigan ko silang dalawa, ang mag-inang sumira sa aking buhay at isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tapos na ang audit, Adrian. Tapos na ang pagnanakaw nyo sa dugo ni Papa. Malamig kong wika. Bago pa sila makakilos, narinig namin ang malakas na pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng mansyon. Hindi ito ang sasakyan ni Don Ricardo. Ito ang tunog ng katarungang matagal na nilang pilit na tinatakasan. Security, who is that? Sigaw ni Adrian habang tumatakbo patungo sa bintana. Tumingin ako kay Doña Beatriz na ngayon ay tila ba hindi na makatayo dahil sa biglang pagkahilo. Ang lason na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 10 taon, Mama. Ibinalik ko na sa inyo ng may interes. Handa na ba kayong harapin ang gabi ng inyong paghuhukom? Hindi ang mga tauhan ni Don Ricardo ang pumasok sa malawak na gate ng mansyon at hindi rin ang pribadong jet na maglalayo sa aking anak ang sumalubong sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng marahas na pagpreno ng mga puting sasakyan at iyang nakakasilaw na asul at pulang ilaw na tumatagos sa mga bintanang kristal ay ang hudyat na hinihintay ko. Sa wakas, ang audit na sinimulan ni Papa Nestor, 20 taon na, ang nakalilipas ay narito na para maninggil. NBI, nobody move, stay where you are. Ang sigaw na yon mula sa hallway ay tila musika sa aking pandinig, ngunit tila hatol ng kamatayan para kay Adrian. Nakita ko ang biglang pagbitaw niya sa aking braso. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay nababalot na ng isang uri ng takot na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Marcela, anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Adrian habang pilit na umaatras patungo sa balkonahe. You destroyed everything, ang kumpanya, ang pamilya natin. Hindi ako ang sumira sa kumpanya, Adrian. Kayo ang sumira nito nang piliin ninyong itayo ang inyong tore sa ibabaw ng mga pangarap na ninakaw nyo. Malamig kong sagot. Tumayo ako ng tuwid sa harap niya, binalewala ang bawat luhang pumatak kanina. Sa sandaling ito, wala ng Marcela na asawa. Tanging ang risk manager na lamang na nagtapos sa pinakamalaking ruwiro ng kanyang buhay. Bumukas ang pinto ng study room at pumasok si Atty. Benicio kasama ang isang grupo ng mga operatiba at 3 lalaking nakasuot ng mamahaling suit, ang mga majority shareholders ng Alcazar Pacific na matagal nang niloloko ni Beatriz. Doña Beatriz Alcazar, Adrian Alcazar, you are under arrest for plunder, money laundering, and conspiracy to commit murder. Maring pahayag ng lead agent habang inilalabas ang mga warrant. Murder? Anong murder? Wala kayong ebidensya, bulyaw ni Doña Beatriz. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay dahil sa ebihansya ng neuroinhibitors sa kanyang dugo. Napasandal siya sa kanyang lamesang nara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa akin. Marcela, ikaw na bata ka. Pinakain kita, binigyan kita ng buhay. Pinakain niyo ako ng laso na hinaluan niyo ng dugo ng tatay ko. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid-puno ng 10 taon ng pait. Inampun niyo ako hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot. Takot kayo na balang araw ay may makahanap sa bank records ni Papa Nestor. Ginawa niyo akong asawa ni Adrian para masiguradong mananatili akong bulag. Pero nakalimutan niyo, Mama. Isang auditor ako. At ang bawat sentimong ninakaw nyo may bakas na iniwan. Ipinakita ni Benicio ang kanyang laptop sa mga investors.
As of 10 minutes ago, all accounts associated with Emerald Phoenix Holdings in Singapore and Macau have been frozen. Marcella activated the risk management protocol from inside this room. Ang lahat ng perang inilipat niyo sa ngalan ni Marcella para gawin siyang fall guy ay bumalik na sa main treasury ng kumpanya, flagged as evidence of embezzlement by the CEO himself. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Adrian. Tumingin siya sa mga shareholders, naghahanap ng kakampi ngunit tanging pandidiri at puot ang nakita niya sa kanilang mga mata. Ang public hiya na pilit nilang ibinigay sa akin sa Grand Gala ay bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Daddy, Mommy. Ang tinig ni Angel ay nagmula sa pintuan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin umiiyak at nanginginig sa takot. Mabilis ko siyang sinalo at niyakap ng mahigpit ang yakap na akala ko ay hindi ko na muling madarama. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso sa aking dibdib, ang kaisa-isang yaman na hinding-hindi ko na hahayaang mawala. I am here, baby. Mommy is here. Hindi ka na aalis, hinding-hindi ka na nila makukuha. Bulong ko sa kanyang buhok habang hinahaplos ang kanyang likuran. Marcella, please. For Angel's sake, don't do this, pagsusumamo ni. Adrian dahan-dahang lumalapit habang nakataas ang mga kamay. Pamilya tayo, mag-usap tayo, I'll give you everything, just drop the charges. Tinitigan ko si Adrian nang diretso sa kanyang mga mata ang lalaking inisip kong magiging katuwang ko habang buhay. Sa unang pagkakataon, wala na akong naramdamang kahit anong sakit. Tanging kawalan na lamang. Hindi na tayo pamilya, Adrian. Ang pamilya ay hindi naglalagay ng lason sa gamot ng sariling ina. Ang pamilya ay hindi gumagamit ng sariling anak para manira ng buhay. Wika ko sa boses na kasing lamig ng yelo, Officer, dalhin niyo na sila. Habang pinuposasan, si Adrian pilit siyang kumakawala at sumisigaw ng aking pangalan. Si Doña Beatriz naman ay nananatiling nakatulala, tila ba sa wakas ay naintindihan na niyang ang toring ginto na kanyang pinahalagahan ng higit sa buhay ng tao ay tuluyan ng naging abo. Pinanood ko silang ilabas ng mansion sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media na kanina pa nakaabang sa labas. Ang bawat flash ay tila mga kidlat na nagtatapos sa mahabang gabi ng mga Alcazar. Habang karga ko si Angel, lumapit sa akin si Atty. Benicio. Tapos na, Marcella, ligtas na ang anak mo at malinis na ang pangalan ni Nestor, sabi niya nang may mahinahong ngiti. Ang gunit bago pa ako makasagot, isang malakas na tunog ng sirena mula sa isang ambulansya ang muling bumasag sa katahimikan. Napatingin ako sa labas. Nakita ko si Olivia, ang auditor, nakasabwat ni Adrian, na mabilis na isinasakay sa loob ng sasakyan ng pulis. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot na tila ba may huling baraha pa siyang hindi na ilalabas. Akala mo ba ay tapos na ito, Marcella Kay? Sigaw ni Olivia bago isara ang pinto ng sasakyan. You have no idea what Doña Beatriz hid in the vaults of Singapore ang kumpanya. Ang Alcazar Pacific, it's just the tip of the iceberg. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking mga kamay. Isang huling piraso ng puzzle ang tila naiwan sa dilim. Tiningnan ko ang mansion sa huling pagkakataon. Alam ko na ang gabi ng paghuhukom ay tapos na para sa pamilyang ito, ngunit ang audit ng aking buhay ay tila may isa pang kabanatang kailangang buksan. Benicio, pabulong kong wika habang mahigpit na hawak si Angel. May kailangan pa tayong hanapin. Ang bawat piraso na marangyang kasangkapan sa loob ng mansyon ng mga Alcazar ay tila mga piping saksi na isa-isang hinuhubaran ng kanilang halaga. Habang pinapanood ko ang mga operatiba na naglalagay ng yellow tape sa paligid ng library at nagsasagawa ng inventory sa mga ari-arian. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na hindi nakabubingi kundi nagpapalaya. Ang toring ginto na akala ng lahat ay hindi kailanman gigiba ay unti-unti nang nagiging abo sa harap ng aking mga mata. Marcella, kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito para sa temporary custody ni Angel de Wicani at Atty. Benicio habang iniabot ang isang folder. Ang kanyang boses ay mahinahon malayo sa tensyon ng mga nagdaang oras. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ang papel nang hindi nag-aalinlangan.
Sa bawat stroke ng aking pangalan, tila pinuputol ko ang huling tanikala na nagkakabit sa akin sa apelyidong Alcazar. Tiningnan ko si Angel na mahimbing na natutulog sa sofa, yakap ang lumang rosaryo ni Papa Nestor. Sa wakas, ang aking anak ay makakahinga na sa isang mundong hindi laso ng hangin. Ang gunit bago tuluyang may labas ang mga arestado, hiniling ko ang isang pagkakataon na makausap si Doña Beatriz sa loob ng detention room ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa isang matigas na silya. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mapagmataas na aura. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa epekto ng neuroinhibitors na unti-unti na palang tumatalab sa kanyang sariling sistema. Bakit, Mama? Pabulong kong tanong. Bakit kailangang dumanas ng ganito karaming dugo para lang sa isang pangalan? Tumingala si Doña Beatriz. Sa ilalim ng malalalim na guhit sa kanyang mukha, nakita ko ang isang munting kislap ng takot na tila matagal na niyang itinatago. Hindi mo naiintindihan, Marcela. I grew up with nothing. Nakita ko kung paano tratuhin ang mga taong walang pera sa bansang ito, parang dumi sa kalsada. Nang makuha ko ang Alcazar Pacific, sumumpa ako na walang sinumang makakapagpabagsak sa amin. Your father, Nestor, he was a threat to that security. Pinili ko ang pamilya ko kaysa sa kanya. Security pamilya ay isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tignan mo ang anak mo, Mama. Ang anak na pinalaki mo sa kasakiman ay siya ring unti-unting pumapatay sa iyo para lang makuha ang iyong mga pirma. Yan ba ang pamilyang pinrotektahan mo? Hindi nakasagot ang matanda. Yumuko siya at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko ang pagpatak ng tunay na luha mula sa kanyang mga mata. Luha ng isang taong na-realize na ang kuta na kanyang binuo ay naging sarili niyang bilangguan. Ito ang huling audit ng tadhana, ang mawala ang lahat ng iyong pinahalagahan dahil sa takot na maging wala. Lumabas ako ng silid at sinalubong si Adrian na kasalukuyang pinupusasan. Ang kanyang hitsura ay tila isang hayop na nasasaktan balisa at puno ng desperasyon. Marcela, please talk to Benicio. Sabihin mo sa kanila na si Mama ang nag-utos ng lahat. I was just following her. Mahal kita, di ba? Gagawin ko ang lahat. Just give me another chance. Tinitigan ko si Adrian ng diretso sa mga mata. Ang lalaking inisip kong magliligtas sa akin ay isa lamang anino ng kanyang sariling kahinaan. Hindi mo mahal ang kahit sino, Adrian. Maging ang sarili mo ay hindi mo mahal dahil hinayaan mong lamunin ka ng dilim ng pamilyang ito. Account closed, Adrian. Wala nang another chance sa isang audit na punong-puno ng pandaraya. Habang inilalabas sila ng mansyon, narinig ko ang malakas na hiyawan mula sa labas ng gate. Doon nakatayo ang daan-daang mga manggagawa, mga OFW at mga pamilyang ninakawan ng Alcazar Pacific. Hawak nila ang mga placard na humihingi ng katarungan. Ang bawat sigaw nila ay tila batingaw na nagpapahayag ng pagtatapos ng isang madilim na panahon. Marcela, tungkol sa sinabi ni Olivia sa Singapore. Panimula ni Benicio habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Alam ko na, Benicio, putol ko sa kanya. Sa loob ng audit reports na nakuha ko, may mga hidden ledger accounts na nakalink sa isang vault sa Singapore. It's not just money. Nandoon ang mga orihinal na titulo ng mga lupang kinuha nila sa mga magsasaka sa probinsya noong dekada 90. Iyon ang gagamitin nating kabayaran para sa mga biktima. Naramdaman ko ang biglang gaan ng aking pagkatao. Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyong Villacorta ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na baluti na 10 taon kong pinasan. Habang umaandar ang sasakyan, tumanaw ako sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na sumasaksi sa aking muling pagsilang. Mommy, nasaan na tayo pupunta? Tanong ni Angel na nagising na at dahan-dahang humawak sa aking kamay. Sa lugar kung saan malaya tayong huminga, anak, sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Sa lugar kung saan ang pangalan natin ay hindi na nakasulat sa dugo kundi sa katotohanan. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ang anino ng mansion na unti-unting lumiliit sa aming paningin.
Ang ginto ay natunaw na ang tore ay gumuho na at mula sa mga guho nito sisibol ang isang bagong Marcela, isang babaeng hindi na kailanman magiging fall guy ng kahit na sino. Ang digman ay tapos na. Pero ang tunay na pagpapagaling, iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang tunog and pagbagsak ng kahoy na gavel sa loob ng courthouse ay tila huling tuldok sa isang napakahabang sentensya ng aking pagdurusa. Sa bawat pag-alingawngaw niyo naramdaman ko ang unti-unting pagluwag ng tanikalang 10 taon na sumasakal sa aking pagkatao. Ang bawat numero sa aking spreadsheet, ang bawat lihim na bank transfer na hinukay namin ni Benicio ay naging mga pako na naglock sa pintuan ng selda ni na Adrian at Doña Beatriz. Liquidation is complete, Marcela. Lahat ng assets ng Alcazar Pacific ay nailipat na sa receivership. Unang babayaran ang mga pension funds ng mga manggagawa at ang mga claims ng mga OFW na niloko nila, wika ni Atty. Benicio. Habang naglalakad kami sa pasilyo ng korte, huminto ako at tumingin sa malayo. Nakita ko sa kabilang panig ng salamin na pader ang mga pamilyang kanina lang ay nagbubunyi. Nakita ko ang mga matatandang manggagawa na umiiyak sa tuwa dahil sa wakas may pambayad na sila sa kanilang mga gamot at utang. Ang katarungan ay hindi lang pala tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong inalisan ng boses. Salamat, Benicio. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tapang mo, mahina kong sagot. Hinaplos ko ang aking leg, wala na ang mamahaling kwintas na hiyas na dati, ay simbolo ng aking pagkaalipin sa mga Alcazar. Ang tanging suot ko ay ang kaysa isang hiyas na may halaga ang gintong keptok ni Papa. Bago kami tuluyang umalis, dumaan muna ako sa infirmary ng detention center. Doon nakita ko ang huling yugto ng karma para kay Doña Beatriz. Ang babaeng dating kinatataktan ng buong mundo ng pananalapi ay nakaupo ngayon sa isang wheelchair, nakatitig sa kawalan. Ang neuroinhibitors na ipinainom ni Adrian sa kanya ay nag-iwan ng permanenteng pinsala. Hindi na niya ako kilala. Hindi na niya alam kung sino ang asawa niya o ang kumpanyang pinatay niya para lamang makuha. Hija, nasaan ang susi ng vault? Kailangan kong bayaran ang insurance ni Nestor. Pabulong niyang wika ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Naramdaman ko ang isang matinding habag, hindi dahil pinatawad ko na siya, kundi dahil nakita ko ang pinakamabigat na parusa para sa isang taong sakim, ang makulong sa sarili mong isipan na unti-unting nabuburadala ang lahat ng iyong kasalanan. Wala na ang vault, Mama, at malaya na si Papa K. Pabulong kong sagot bago ako tumalikod at iniwan siyang mag-isa sa dilim ng kanyang alaala. Sunod kong pinuntahan ang visitors area para sa huling pagkakataon na makaharap si Adrian. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, tanging ang nanlilimos na tingin na tila ba anumang sandali ay hihingi siya ng pabor. Marcela, listen to me. Olivia, she's the one who manipulated the documents I was framed by my own mistress. Pagsusumamo ni Adrian ang kanyang mga palad ay nakadiin sa salamin. Mahal, please, isipin mo si Angel. Ayaw mo namang lumaki ang anak natin na ang tatay ay nasa loob, di ba? Inilabas ko mula sa aking bag ang isang dokumento, ang pinal na divorce papers at ang waiver of the Alcazar name. Ipinatong ko ito sa tapat niya. Don't use my daughter as your shield, Adrian. Ang tanging framing na nangyari ay ang pagpili mo sa kasakiman kaysa sa aming dalawa, malamig kong wika. Ang bawat salita ko ay matatag, walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Pinirmahan ko na ang lahat. Mula sa araw na ito, hindi na kami mga Alcazar. I'm taking my father's name back. Angel and I are moving on. Marcela, no, you can't do this. Utang na loob mo sa amin ang lahat, sigaw niya habang sinusubukan siyang pigilan ng mga gwardya. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat patak ng dugo ni Papa. Account closed, Adrian. Huling biling ko bago ko kinuha ang aking gamit at lumakad palayo. Habang lumalabas ako sa gusali, sumalubong sa akin ang isang sariwang simoy ng hangin. Wala na ang amoy ng lason, wala na ang bigat ng pighati. Nakita ko si Angel na naghihintay sa tabi ni Benicio, may hawak na isang maliit na bulaklak. Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mommy, can we go now? Tanong niya nang may masayang ngiti. Yes, baby, we're going home.
Sa tunay nating tahanan, sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Tumingin ako sa asol na kalangitan ng Maynila. Alam ko na ang audit na ito ay nagtapos na sa isang perpektong balanse. Ang mga alcazar ay nawala, ang mga biktima ay nakabawi, at ang funghwang sa aking buhok ay tila muling nakalipad mula sa abo. Ang gunit habang papalayo ang aming sasakyan. Napansin ko ang isang itim na envelope sa ibabaw ng dashboard na iniwan ni Benicio. Binuksan ko ito at naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito ay isang kontrata ng trabaho para sa isang international na organisasyon sa Osaka, Japan. Ang bansang dati ay pangarap lamang namin ni Papa. Ito na ang huling hakbang patungo sa kalayaang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Ang katahimikan sa loob ng dati kong opisina sa Alcazar Pacific ay hindi na nakakabingi. Wala na ang mabigat na presensya ni Doña Beatriz at ang mapanlinlang na bango ng pabango ni Adrian. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng aking electric fan sa tabi at ang kaluskos ng mga huling dokumentong kailangan kong pirmahan. Sa bawat pagbaon ng tinta sa papel, naramdaman ko ang unti-unting pagkadugtong muli ng aking mga piraso. Hindi na ito audit ng kumpanya. Ito ay audit ng aking sariling danggal. Ito na ang lahat, Marcela. The court has approved the creation of the Nestor Velasquez Foundation, wika ni Atty. Benicio habang inilalapag ang isang asul na folder sa aking lamesa. Ang lahat ng na-recover nating assets mula sa Singapore at Macau, pati na ang natirang bahagi ng personal wealth ni Beatriz ay dadaan na sa fund na ito. We will prioritize the reimbursement of the workers and the OFW families. Huminga ako ng malalim dinaramaanggan ng aking dibdib. Salamat, Benicio. Higit pa sa pera, ang mahalaga sa akin ay ang malinis na pangalan ni Papa. Ngayong alam na ng lahat na hindi siya magnanakaw, pakiramdam ko ay kasama ko na siyang muli. You did it, Marcela. You chose justice over inheritance. Marami ang magsasabing sayang ang bilyon-bilyong paisong tinanggihan mo, pero alam kong hindi ka kailanman magiging masaya kung ang ginto mo ay may bahid ng dugo, sagot ni Benicio nang may tapat ng ngiti. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusaling dati ay tila mga dambuhala na sumasakal sa akin ngayon ay mukha na lamang mga ordinaryong semento. Sa ilalim ng tirik na araw, nakita ko si Adrian na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis mula sa kabilang gusali para sa muli niyang pagharap sa korte. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme. Sa isang saglit nagtagpo ang aming mga mata sa malayo. Nakita ko ang desperasyon sa kanyang mukha, ang huling tangka ng isang taong pilit kumakapit sa kapangyarihang wala na, ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang Marcela na madaling maawa sa kanyang mga luha ay matagal na niyang pinatay. Sa hapon ng araw na iyon, dinala ko si Angel sa puntod ni Papa Nestor. Tahimik ang sementeryo, tanging ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga puno ang naririnig. Inilapag ni Angel ang isang bouquet ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol. Lolo Mommy is a hero. She saved many people. Pabulong na sabi ni Angel habang hinahawakan ang kanyang maliit na rosaryo. Napayak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang 10 taon ko sa impyerno ng mga Alcazar ay tila naging isang mahabang pagsusulit para sa aking katatagan. Hinaplas ko ang pangalan ni Papa na nakaukit sa lapida. Papa, malaya na tayo. Ang bawat numero ay balanse na. Ang utang na loob na isinakal nila sa akin, nabayaran ko na ng katotohanan, pabulong kong wika. Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking handbag ang isang lumang dokumento, ang Peking Confession Letter, na pinilit nilang papirmahan kay Papa noon. Gamit ang isang maliit na lighter, sinindihan ko ang dulo niyon. Pinanood ko ang paggapang ng apoy sa papel, unti-unting nilalamon ang huling bakas ng kasinungalingang sumira sa aming buhay. Walang tunog ang pag-abo niyon, kasing tahimik ng aking huling paalam sa nakaraan. Bago kami lumisan, lumapit sa akin ang isang matandang babae. Siya ang asawa ng isa sa mga construction workers na namatay sa ghost project sa Quezon. Hawak niya ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Salamat, Ma'am Marcela. Dahil sa inyo makakapagtapos na ang anak ko.
Hindi niyo kami pinabayaan. Doon ko na-realize na ang tunay na risk management ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkalugi ng pera. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagkawala ng pagkatao. Ang pamilya Alcazar ay natalo hindi dahil sa kakulangan ng yaman, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa. Pagdating ng gabi, nakatayo ako sa gitna ng aking maleta sa loob ng aming bagong maliit na apartment. Bukas ng madaling araw ang flight namin patungong Osaka. Hindi ako tatakas. Hindi ako magtatago. Pupunta ako roon bilang isang eksperto, bilang isang ina, at higit sa lahat bilang isang malayang babae. Tumingin ako sa salamin at hinaplos ang aking buhok. Naroon pa rin ang gintong keptok na may funghuang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mitsa ng aking paghihiganti. Ito ay simbolo na ng aking muling pagkabuhay. "Mommy, are you ready, ma?" Tanong ni Angel habang hinihila ang kanyang maliit na bag. "Yes, baby. Mommy is more than ready," sagot ko. Iniwan ko ang susi ng mansyong Villacorta sa ibabaw ng lamesa para kunin ng receiver ng kumpanya. Wala akong dinalang kahit isang alahas o mamahaling gamit mula sa kanila. Ang tanging baon ko ay ang aking talino, ang aking anak, at ang aking dignidad na kailanman ay hindi na muling mapapantayan ng anumang halaga ng ginto. Habang hinihintay namin ang sasakyan patungong airport, tumanaw ako sa langit ng Maynila. Ang mga bituin ay tila mga puntos sa isang malawak na graph ng aking buhay. Tapos na ang huling audit. Ang resulta ay malinaw. Ang katarungan ay laging dumarating para sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Paalam, Alcazar Pacific. Salamat sa fight dahil doon ko nahanap ang aking tamis. Habang lumilipad ang eroplano patungong Osaka, naramdaman ni Marcela ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kanyang puso. Wala na ang takot, wala na ang galit. Tanging ang pag-asa ng isang malayang bukas ang kanyang kasama. Sa dulo ng mahabang paglalakbay, napatunayan niyang ang pinakamatibay na kuta ay hindi gawa sa ginto, kundi sa katotohanan. Magamahal kong tagapakinig, narating na natin ang huling yugto ng paglalakbay ni Marcela. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikiramay sa kanyang kwento. Aminin ko habang isinusulat ko ang bahaging pilit na inilalayo si Angel kay Marcela sa harap ng gate ng eskwelahan, hindi ko rin mapigilang hindi maluha. Ramdam ko ang pait ng isang ina na ginagamit ang sariling anak para lamang busalan ang katotohanan. Ang kwentong ito ay paalala na sa likod ng mararangyang pangalan, may mga pusong bulok dahil sa kasakiman, ngunit mayroon ding mga taong handang tumayo sa gitna ng unos para sa katarungan. Kayo mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Marcela, kaya nyo rin bang talikuran ang bilyon-bilyong pisong yaman para lamang sa linis ng inyong konsensya? Nasaan kaya kayo habang pinapakinggan ang huling bahaging ito? Baka ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa pamilya o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng sakripisyo. Sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa naging desisyon ni Marcela. Naway magsilbing inspiration ang kanyang tapang sa bawat isa sa inyo na nakakaranas ng kawalang katarungan. Huwag nating kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para sa iba pang mga kababaihan na kailangan ng lakas ng loob na bumangon. Naway manatiling payapa ang inyong mga puso at maging malinaw ang inyong mga bukas. Hanggang sa muli nating kwento ng pag-ibig, pagtataksil at muling pagkabuhay. Pamagat ng kwento ang huling audit sa Forbes Park. Ang kwentong ito ay isinulat base sa karanasan ng ating tagapakinig na si Maria, 38 taong gulang, na kasalukuyang nasa Osaka, Japan, na nagpadala ng kanyang liham na may mensaheng ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagsasabi ng totoo kahit gaano pa ito kasakit.